afternoon mga kapatid. Pakibukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 4 verses 13 through 21. That's 1 John chapter 4 verses 13 through 21. But before that, let us pray. Ama namin, maraming salamat po sa Lord's Day na ito na nagpapatuloy ang aming gawain sa pakikinig ng iyong salita. Use me, O Lord, to be the instrument to deliver your word, and may the Holy Spirit work in us mightily. Na ang word mo ay hindi maging void, babalik sa iyo ng void, kundi ay magiging mapakinabangan namin sa aming pananampalataya at sa aming paglago sa kabanalan sa harapan mo. Have mercy on us, Lord. We cannot do this in our own power and strength. We depend on you in everything that we do. We thank you, Lord, and we praise you. In Christ's name we pray. Amen. I'll be reading sa Filipino Standard Version. Though nabasa na ito kanina sa ating scripture reading kaninang morning worship service, I'll also read it again to you. Verse 13. Sa ganito natin malalaman na tayo ay nananatili sa Kanya at siya ay sa atin, na ibinigay niya sa atin ang Kanyang Espiritu. Nakita namin at kami nagpatotoo na isinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos, ang Diyos ay nananatili sa Kanya at siya ay nananatili sa Diyos. Tayo ang nakakaalam at sumasampalataya sa pag-ibig na inuukol ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Sa ganitong paraan, naging ganap sa atin ang pag-ibig upang tayo magkaroon ng katiyakan sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya ay ganon din tayo sa sanlibutan ito. Walang anumang takot sa pag-ibig. Sa halip, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot, sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan. Ang sino mang natatakot ay hindi pa lubusang umiibig. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang sino man nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay nagsisinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Ito ang utos na ibinigay niya sa atin. Dapat din umibig sa kanyang kapatid ang umiibig sa Diyos. So blessed be the reading of God's Word. Marahil noon tayong mga bagong mananampalataya pa lamang at di pa natin naintindihan ng lubos ang doktrinang perseverance of the saints o doctrine of assurance. Itong doktrina ito ay tumatalakay sa katiyakan ng ating kaligtasan. Maaring madalas natin kini-question ang ating kaligtasan. Especially nung tayong hindi pa matured na mananampalataya at hindi pa natin naintindihan ng lubusan ang mga aspects ng ating pananampalataya. Therefore, nagkakaroon tayo ng doubt sa ating sarili at sa ating kalagayan at kung anong state ng ating kaligtasan. At dahil dito nagkakaroon tayo ng pagdududa kung tunay nga ba tayong iniligtas, especially nung bago tayong mananampalataya. Tandaan, do you remember si Martin Luther? And madalas na siya napapakinggan natin dito. Before he understood yung tunay na pamamaraan ng kaligtasan na ito ay by grace through faith, through Christ alone, ay naniniwala muna na ang kaligtasan ay nakadepende sa kanyang sariling pagsisikap at pagganap. That's why pinipilit niyang gumawa ng mabubuting gawa at sundin ang kautusan
upang matupad upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ngunit hindi niya mahanap ang tunay na katiyakan ng kanyang kaligtasan doon. He will strive. Siya ay nagsastrive upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan because he is so deeply impressed ng kanyang kalagayan at nalulugmok siya doon. Kahit gaano siya kagaling at pilit na maligtas ang sarili mula sa kasalanan, nauwi pa rin siya sa tanong, paano ito? Makasalanan pa rin ako. Meron ba talaga akong kaligtasan? Kaya ang ating passage ngayon ay sinulat ni Apostle Juan. Ito ay para sa mga katulad niya, mga taong naghahangad ng katiyakan, mga taong gustong malaman na sila kung saan ba sila kabilang. At hindi niya muna itinuturo sa kanilang mga ginagawa o pagganap, kundi isang bagay na inilagay ng Diyos sa loob nila. Ang Espiritu. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa atin, isang buhay na binago ng Diyos upang magmahal, Diyos na unang nagmahal sa atin, unang umibig sa atin. So ang buong bahagi na ito, sa buong section na ito, kung makikita niyo yung passage before, yung mga naunang verses bago itong passage na ito, napakaparehas lang ng structure. Pero ang uniqueness lang nito ay pinapakita nito ang source. Kung sino nga ba talaga ang nagbibigay ng kapasidad na magmahal at magpakita ng pag-ibig na ang Diyos lang ang nakakagawa. Kung ang Espiritu ay nasa iyo, makikita mo ang kanyang mga bakas sa iyong buhay. At ang ebidensya sa lahat ay ang pag-ibig. So this is one of the most evident na pwede natin maipakita that we are indwelt by the Spirit of God. If we are indwelt by the Spirit of God, ito ang pinaka-mark na makikita sa atin. At iyon ang pag-ibig. Sinulat ito ni Apostle Juan laban sa mga huwad na guro. So very similar ito sa sinabi ni Jesus na itinuro sa atin ni Pastor Reggie kanina umaga. Na mga huwad na guro na magpe-pretend na kaanim sila sa ating hanay. But inside they are ravenous wolves that are ready to devour us. Sa panahon ni Apostle Juan, siya ay nagkaroon sila ng issue patungkol sa maling katuruan. At yung katuruan na yon, sinasabi nila na malalim ang kanilang kaalaman, meron silang espiritualidad at higit na pagpapahayag mula sa Diyos. Tawag sa kanila mga Gnostics. And because of that, si Apostle Juan ay napilitan o kailangan niyang gumawa ng sulat para sa mga mananampalataya sa Asia Minor upang mabigyan sila ng babala ng meron mga lumalaganap at mga nagsasabing mga kapatiran sila pero wala naman talaga wala silang ebidensya. At ito ang gustong ipakita ni Apostle John sa kanyang writing na ito. Wala silang pag-ibig at pinapagyabang nila ang Diyos, ngunit hinahamak ang mga mananampalataya. Ito ang pinakamalakas na ebidensya na wala sila sa Diyos. Itong mga huwad na guro at mga false brethren. Nasabi ni Juan sa mga naunang kabanata na ang tunay na mananampalataya ay kumikilala kay Kristo. Sumusunod kay Kristo at iniibig ang mga taong tinubos ni Kristo. So malinaw yun. Ngayon, pinagsasama niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagpapakita na ang presensya ng Espiritu ay lumilikha ng buhay na puno ng pag-ibig, katiyakan, at tunay na pagbabago. Ang bahaging ito ay pangwakas na hakbang ng isang pangunahing tema. And that is, ang pag-ibig ang nagpapatunay na ang Espiritu ay nasa atin. Ang pag-ibig ang nagpapatunay na ang Espiritu ay nasa atin. So as human as we are, alam natin sa ating natural na disposition na tumatakbo tayo patungo sa takot, paghatol sa sarili, at kakulangan sa pag-ibig.
Nagdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa ating kalagayan sa Kanya, at madalas nahihirapan tayong mahalin ang mga taong nasa harapan natin. Ang ating kalagayan ay likas na lumilihis mula sa Diyos. Ngunit ang Espiritu na nasa atin ay ang nagbabalik sa atin. Kaya ano nga ba yung pinakabuod ng ating papag-aralan? If there's anything you have to remember, it's just this summative statement na aking ibibigay sa inyo. Ito ang pinakabuod ng gustong iparating sa atin ng mensahe na itong ngayong hapon. The Apostle John is reminding believers that we are able to abide in God because He first abided in us by His indwelling with us when we were regenerated. Because He first loved us. As a result, we no longer need to fear judgment, the judgment day, because He abides in us and He sanctifies us. Therefore, as recipients of His love, we are commanded to love others as He has loved us. Bigyan pa natin ng mas malinaw na version sa Tagalog. Pinalalahanan tayo ang mga mananampalataya ni Apostle John na kaya nating manahan o manatili sa Diyos dahil siya ang unang nanahan sa atin. Ginawa niya ito nang tayo ay binuhay na muli at pinuspos ng kanyang espiritu. Dahil iniibig niya tayo bago pa man natin siya ibigin. Dahil dito, hindi na natin kailangan matakot sa araw ng paghuhukom. Nananahan siya sa atin at siya mismo ang nagpapabanal sa atin. At bilang mga tumanggap ng ganitong pag-ibig, inuutos niya ngayon na ibigin din natin ang iba gaya ng pag-ibig na naipakita niya sa atin. Sa ating pag-aaral ay meron tayong tatlong heading. Paano ba natin malalaman kung nananahan sa atin ng Espiritu? At sa unang heading, ito ang makikita natin. And I've entitled this heading, The Spirit Testifies That We Belong to God. So the Spirit testifies that we belong to God. Remember, nakaraan, when I preached the passage before this, na makikita natin walang gray area pagdating sa sinasabi ni John. Napakasimple na ng kanyang sinasabi. Actually, napaka-challenging nga na gumawa ng sermon dito kasi paulit-ulit lang si Apostle John. Parang mauubusan ka na ng may ipipreach sa kanya kasi sinabi niya na ito sa mga unang passages. And mapapansin nyo na palagi niya nababanggit ang abiding, ang love, at ang pagmamahal sa kapwa. And lahat yon ay kontra sa mga nakikita nilang mga false teachers at mga false brethren na kumakalat sa kanilang time. Because he was the only remaining apostle. Namatay na ang mga ibang apostle dahil nga persecuted sila. And he lived a ripe old age. And dahil dyan, nagsimula mag-usbong ang mga false teachings na daming ang kanilang mga tinuturo. Ang mga tinuturo nila ay nakakapagdala sa impyerno. Sabi dito sa verse 13 through 16, this is the first heading, By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in Him, and He in God. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in God, abides in love, abides in God, and God abides in him. Dito ginaground ni Apostle John na pinapakita niya na those who are in Christ, those who are indwelt by the Spirit, will inevitably show love. Magpapakita at magpapakita talaga ng pagmamahal. Of course, every time naririnig na natin about love. And of course, love can be fake. Love can be pretended. Pero ang true, genuine love ay naggagaling mula sa Diyos. And only tayong mga mananampalataya ay meron uniqueness pagdating sa genuine love na ito na inapapakita natin sa mundo. It's because God resides in us. Sabi niya dito sa verse 13,
We know we abide in Him because He gave us His Spirit. Before we even approach God, before tayong pumilos papunta kay God, before tayo nag-pray ng ating repentance sa Panginoon, and before we ever understood the gospel for what it is, God moved toward us. Paunang pagkilos ng Diyos ang Kanyang paglapit sa atin. At hindi dahil nauna tayong lumapit sa Kanya. No, that's not what happened. It's actually God moving towards us. Despite na we would never come to Him. But when we heard the gospel, nung tayo ay na-regenerate, so nauna muna tayong ni-regenerate bago tayo makakalapit sa Kanya. May paunang indwelling first. And then we are empowered to come before Him and to abide. So ang word na abide ay hindi lang occasional na pagbisita. Ang pinapakita nito literally sa Greek ay it means to remain, to stay, to dwell, or to make a home. So ito ang ibig sabihin na God abides in us. So when John says we abide in God, he means a settled, ongoing communion. A relationship where God isn't moving in and out. He stays. And He stays permanently. And that is the indwelling of the Holy Spirit. Nananahan sa atin, nananatili sa atin, ang Espiritu ng Diyos. The third person of the Trinity. Yes, verse 13 refers to the Spirit's indwelling. John is not telling us a hard saying. Hindi ito malabong kaisipan na sinasabi niya. He means exactly what Jesus promised in John 14. Let me read to you a passage in John 14 na ipinangako na ito sa atin ng Panginoon. So sa John 14. Verse 15. John 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. Yet you know Him, for He dwells with you and will be in you. Napakalinaw ng sinabi ni Apostle John na, and by the way, he also wrote this book, the Gospel of John. And makikita natin na ipinangako niya na, pinangako ni Jesus na ang mismong banal na Espiritu ay mananahan sa mga mananampalataya. The Spirit takes residence in the believer's life and begins producing the character and love of Christ. Now in verse 14, it says here, we have seen and testify. Sino ang sinasabi nilang we? Ito ay si John at ang mga apostles, ang mga unang disciples ni Kristo. Sinasabi niya na we have seen and testify. They are the eyewitnesses of the incarnation, of the incarnate Christ. They were discipled by Christ. They saw, touched, listened to, and walked with Jesus. In the chapter of 1 John and in John 1, sinasabi dito yung may parehas na theme ang John 1 tsaka ang 1 John, which both sinulat ni Apostle John. At pinapakita niya dito na in the beginning, sinasabi niya sa 1 John, in the beginning was sa John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And sa verse 14, sinasabi niya, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, full of grace and truth. Yan ang binibigyan diin ni Apostle John, na Jesus is He isn't just a person na sinasabi sa history na katang-isip lang, kundi He is a real figure in history. He is a real man who has been incarnated, God incarnate. And yan ang foundation ng kanilang testimony, ng kanilang pananampalataya. It's the reality that God Himself, Jesus, God in the form of man,
incarnate. The Father sent His Son to be the Savior of the world. So ang gospel, hindi lang siya invento o katang-isip ng tao or invented by a church. It is something that is God-initiated. So in the eternity past, napakabigat ng concept na yon. There was a plan between the Godhead. The God would send His Son, and the Holy Spirit will apply yung kaligtasan na Christ, perfect righteousness attained for us. Yung kanyang ginawa para sa atin ay i-apply ng banal na Spirito. And then sa verse 15, sabi dito ni John, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him. Ano nga ba yung confession na ito? Hindi lang ito just saying words or repeating someone's na pangunguna. Just like what we see in churches today, na just repeat a prayer, repeat after me. Yung confess Christ, confess your sins, and you will be saved. Hindi ito something na we just do. It means a heart-level acknowledgement that Jesus is who He claims to be. Lord, the Son of God, Savior, and it is a declaration of allegiance. Sa panahon dati, pag sinabi mong Kristiyano ka, posibleng usigin ka at posibleng mamatay ka para sa iyong pananampalataya. Sa panahon ngayon, madali lang sabihin na I confess Jesus Christ, I profess to be a Christian, without having the bad side of it na ma-persecute ka. So pag sinabi mong mananampalataya ka noon, most likely mananampalataya ka talaga. Because if you say you have allegiance to Christ and to God, you would die for Him. Because yun ang dinedemand sa kanila. Because it is seen as something nakakaiba sa kanila na manampalataya sa isang tunay na Diyos. But sa atin, it's so easy to say that, and there are lots of false converts because they just confess. And pag confess nila, doon lang natatapos yun. Oh, naniniwala ako kay Christ. Oh, naniniwala ako niligtas niya ako. It's so easy to say because it's good. Maganda na sabihin yon. Dahil may kasiguraduhan ka ng kaligtasan, may pwede kang paghawakan. But confess, there's really something heavy with that. And sa unang panahon ay mas makikita natin yung bigat ng pag-confess na yon, which the people today don't appreciate as much. So verse 16, we have come to know and believe the love God has for us. Yung word na know, napakabigat ng ibig sabihin. Know. Hindi lang siya intellectual assent or something factual or something informational. Hindi lang siya yung alam ko or something that is mababaw lang na pagkakaalam. Sa original word na know, sa original biblical language, ito ay nagpapakita ng intimacy, fellowship, and experiential grasp. So it is something intimate. And sa Hebrew, and sa yung pinakamabigat na meaning nito ay something that wife or a husband would do. Ganun siya kalalim, ganun siya ka-intimate. Ganun ang ibig sabihin ng know. Hindi lang siya yung alam mo. Hindi lang siya yung confess or you know, just know at the back of your head. Kundi it is something intimate. It is a fellowship and an experiential grasp. Parang sinisabi niya, hindi lang namin nalalaman, naranasan namin. They have felt Christ and they have seen Christ. At ito ang pinaka-climactic passage dito sa unang heading natin, where he says, God is love. Napakasarap sabihin na God is love. And sometimes it is being abused. Not simply that God feels loving, or not that love explains God completely, but that love is essential to His nature. And here's the key. If God Himself is love, then anyone who abides in love is abiding in the very life of God.
That's why a Christian who refuses to love is contradicting the very nature of the God they claim to know. Ito ang naging sitwasyon nila noong panahon niya. Mga nagsasabing mga kapatid sila sa Panginoon, but ang kanilang pagmamahal ay hindi nakikita. And this has been the theme of all na nakita natin sa 1 John. Ang kabuuan ng 1 John ay makikita natin, if you are truly born again, kung ikaw ay tunay nagkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos, makikita ito. It will be seen in your life. It will be seen how you love the brothers, how you love ang mga kapatiran. And He wants to remind them na ang hindi pagmamahal ay evidence ng pagiging wala sa Diyos. Ang ating second heading ay pinamagatan kong, The Spirit removes fear of judgment. Verse 17, By this, love is perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as He is, so also are we in the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because He first loved us. So sa verse 17, love is perfected in us, so that we may have confidence for the day of judgment. Ano nga ibig sabihin ng love perfected? Hindi ito nagpapakita ng perfect na kaganapan sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pinamala sa atin na pag-ibig. It means love has reached its intended goal. God has poured out His love into us. We may believe it and display it to others. And because the evidence that we truly, and that becomes evidence that we are truly belonging to Him. When God's love is active in our life and we show our love, we don't have to dread Judgment Day. This is just showing na kapag tayo ay tunay na nagkaroon ng understanding ng ating katayuan sa Diyos, meron tayong confidence to face Judgment Day. But when we look back nung una pa lang tayo mananampalataya, we have this lack of confidence na we condemn ourselves. We have this self-condemning attitude sa ating sarili na baka hindi ako makakaharap sa Diyos dahil hindi ako matuwid. And I might not be saved. But because of God's love for us and He Himself indwells us, as we mature in our faith, He enables us to have this assurance of our salvation. And because of that, nagkakaroon tayo ng confidence na when I die today, when the Lord takes us to be with Himself, ay magkakaroon tayo ng peace of mind dahil alam natin na because of the love that He has displayed for us, we then have the confidence to face Him in the Judgment Day because we know that we are indwelt by the Spirit and ang righteousness ni Christ ay ipinataw sa atin. We have Christ's righteousness in us. Continuing, sabi dito, because as He is, so are we in this world. Our identity is tied to Christ. His righteousness covers us, and His Spirit indwells us, as I have said. And God looks at us and sees the work of His Son. So because Christ is in us and dwells in us, we then have this confidence. Sabi pa dito sa verse 18, there is no fear in love. Perfect love casts out fear. Fear is the reflex of someone expecting punishment. So as new believers, nung tayo unang mananampalataya, ang reflex natin ay baka mapunish ako. And especially for Martin Luther, napakaganda ng kanyang example dahil araw-araw namumuhay siya sa idea na may punishment na paparating sa kanya dahil hindi siya maging ganap sa kanyang mga ginagawang good works to attain yung righteousness na hindi niya kayang abutin. Kaya naging special ang kanyang
conversion when he truly understood yung pagkilos ng Panginoon na ang kaligtasan ay by grace through faith in Christ alone. Therefore, nawala na ang takot sa pagharap sa Judgment Day. Dahil naunawaan niya at naunawaan natin ng mga mananampalataya na merong assurance sa kaligtasan. But if someone here does not have that assurance, the Lord will help the Lord will help you in your identity in Him, and He will help you by His grace. In verse 19, it is the sum of what he is saying. We love because He loved us first. He first loved us. So ito ang pinaka-summation ng lahat ng sinasabi niya. Na kaya tayo nagmamahal ay because inuna niya tayong minahal. At una siyang nag-abide sa atin. And He initiated this. He pursued us. He is the initiator of our regeneration. Nung tayo ay nabuhay na muli sa ating patay na kalagayan, sa ating patay na spirito. It is because He has worked in us mightily. And lastly, our third heading, the Spirit produces real love for others. The Spirit produces real love for others. Verse 20, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not yet seen. And this commandment we have from Him. Whoever loves God must also love his brother. So walang palusot and walang gray area. It's only you are a Christian or not a Christian. Napakasimple lang ng matrix ni Apostle John. Napakasimple lang kanyang framework. And we can easily adapt this into our own life as we live our life as believers. And as we try to discern ang mga tao sa paligid natin. We will know if they are in Christ or not in Christ. Makikita natin. May ebidensya nito. We will easily discern kung sino nga ba tunay na mananampalataya at hindi mananampalataya. Walang gray area sa theology ni Apostle John. That's why we can greatly benefit from learning from his simple outlook sa tao. It's divided into two. It's just believers and unbelievers. These are simple truths, but are fundamental in nature. Para kay John, simple lang ang Christianity. Inibig tayo muna bago tayo makaibig sa iba. Verse 20 says, if anyone says, I love God, but hates his brother, he is a liar. Bakit nga ba? Because love for God always shows up as love for the people of God. Naturally, ang bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay pagmamahal din sa kapwa. And that will be evident sa ating pamumuhay. If you can't love someone you can see, touch, sit beside, or disagree with, o ang iyong mga kaaway, you can't love them, how can you truly love a God whom you've never seen? And one of the characteristics of God is that He is invisible. Walang nakakita sa Kanya. Pero ang epekto niya sa pinananahanan niya ay nakikita sa kanilang pamumuhay. So the invisible God's manifestation sa mananampalataya ay ang pagpapakita ng pagmamahal. There's one time I had a Bible study and ang tanong ko sa kanila, paano natin mamahalin ng Diyos? Hindi nga natin siya nakikita and hindi natin siya nakakausap physically and see Him face to face. How can we love Him? And napakasimple lang is that we can, if we love God and love our neighbor, that is the summation ng ating
pagmamahal sa Diyos. We can only show love to God by loving others, by showing love to the people we see. Because we can do something na ikaka-favor natin sa harapan ng Diyos. It is facing the people we face and showing love to them. Hindi po pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, pero kinikimkim mo ang galit, o puot, o paghamak sa kapatid. John says that contradiction exposes a deeper problem. So kung merong contradiction na ganon, merong dissonance, merong contradiction sa sinasabi ng mahal ko ang Diyos, pero hindi naman pala nakikita sa pagmamahal sa kapatid, then it exposes a deeper problem. You may not actually know God at all. You may not actually know God at all. Kung wala kang pagmamahal sa kapatid, the problem goes deeper. It's probably you don't know God at all. Most likely wala kang kaalaman talaga sa tunay na Diyos. That's why hindi mo kayang i-manifest ang pagmamahal sa kapwa at sa kapatid. And verse 21, sabi niya dito, whoever loves God must also love his brother. Whoever loves God must also love his brother. This is the evidence of the Spirit's presence whenever we love. We are able to obey this commandment. Kaya nating sundin ang commandment na ito, ang utos na ito, because the Spirit enables us. Huwag natin isipin na sa ating human effort, we can exercise this of showing love to our brethren, because it is the Spirit who enables us to manifest this sa ating brethren. So imagine a man telling everyone he's a good father, but he never talks to his children, never feeds them, never shows kindness. People would look at him and say, kung talaga mahal mo ang anak mo, bakit hindi nakikita sa gawa? John is saying the same thing about our love for God. Kung totoo yan, makikita sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa mo. Mas lalo na sa kapatid natin sa Panginoon. It will be seen. It will be affirmed by our evidence and manifestation of love. And sometimes we don't have to say it. It will just show up naturally. May magandang passage na sa 2 Peter chapter 1 verse 10. And sinasabi ni Peter dito, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. Be all the more diligent to confirm your calling and election. Hindi lang ito call na mag-doubt sa ating kaligtasan. It's not the point of this passage. It's a call to match our life with the gospel we claim. So it's a call to match our life to the gospel we claim. So for us to be diligent in confirming our calling and election is to match our life with the gospel we claim. At hindi lang sa sinasabi natin. Do you see the Spirit's work in you? Do you see the impulse to love? Do you see fear slowly dissolving as God's love sinks deeper into your heart? If love is present, the Spirit is present. If the Spirit is present, God abides in you. And if God abides in you, the judgment day holds no terror for us, mga kapatid. And later, as we give tracts out, let us deny ourselves. It might be inconvenient and tiresome. Makita natin we do this every year, and it's just something we have to get done. Patapos lang para makauwi na tayo agad. Pero tandaan ninyo ang extent ng pag-ibig na binuo sa atin ng Diyos para maranasan ang kaligtasan at pag-ibig na we are not deserving of. Ano ba naman ang pagbigay ng ating sarili kung ang maidudulot naman nun ay kaligtasan para sa iba? So whatever the cost,
just for us to save some, to give out something that God might use for them to be saved. It's just a small thing. We will get various kinds of reactions sa mga bibigyan natin ng mga babasahin. Some will deny or even question us for what we are doing. Pero let us remember na never tayo naging kamahal-mahal sa harapan ng Diyos. At kinahabagan niya tayo. Gumamit rin siya ng mga mananampalataya upang abutin tayo. Marahil tayo yung hard-headed na hindi mananampalataya noon, na pinagtitiisan lang na isang mananampalataya, na nagbibigay ng kanyang sarili, time, money, and effort para somehow ikaw rin ay magkaroon ng kaligtasan na naranasan niya. But there's this kind of sacrifice that the generation before us na umabot sa atin ay nag-exert ng ganitong effort. So likewise, tayong mga mananampalataya ngayon, ay we show love even if it cost us just to save some of God's called. Tandaan natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Kung tunay ito, magpapakita ito ng evidence of love sa kapatiran. Let us pray. Our Father in heaven, napakalinaw ng iyong mensahe for us. It's so simple that we might just put it aside na isipin namin. Cliche na ito, madalas namin na ito narinig. But this is so fundamental because it is you who works in us so that we are able to manifest this love. And it just goes to show na kailangan namin humingi ng lakas sa iyo at humingi ng pagkilos ng banal na spirito upang maipakita namin ang basic na katotohanan na ito. And we know, Lord, as long as we live as believers, we will show this kind of love. And the world will look unto us and hindi nila maintindihan kung saan nagmumula ito. But we know, Lord, that this is from you. That's why we praise you, Lord. Now, we are recipients of this kind of love. And that through your mercy, kami rin ay napapakita namin ang karakteristik mo na ito, ang attribute na ito ng pagmamahal sa iba. Have mercy on us, Lord. May you be gracious unto us as we endeavor to pass out tracts mamaya. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen.